Thank you, Ayem, for that uplifting response song. Next, we have a special treat as the Liefeld Bulacan ladies takes the stage to render a beautiful song. Let's give them a warm of applause. Happy anniversary! Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Din ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Lord! Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Thank you po. Salamat po. Thank you, Liefeld Bulacan ladies, for that very heartfelt song presentation. Next, we have Liefeld Navotas to offer us another song presentation. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am one.
call on IM for another. Okay, thank you, IM. Before we proceed with our next performance, we have some special greetings from Pastor Vince and family. Hi, Liefeld. It's Mary. I graduated college earlier this year with a degree in linguistics and theater and French. And now I'm working part-time and doing different jobs and shows. The one I'm working on now is called Richard III, and it's my second acting role. I miss you guys. Hey Liefeld, I'm Will, 20 years old. I'm still here. Happy anniversary. Hey, this is Adam. I'm 16. I miss all of you. Wish all the best. Hi, I'm Bethany, and I am 14, and happy anniversary. Bless you all. Hi, my name is Ryan. I'm 11, and I like playing baseball, and I still like candy, Pastor Norman. Hello, Liefeld Church. It's great to be with you on your anniversary, and we're just rejoicing and praising God for all that He's done over the past several years, and we're just rejoicing. Pastor Raymond, we are praying for you and your family, and our condolences are with you all, and we are just we just keep all of you in our prayers, and we think about you every day. I still have my 2 o'clock in the afternoon alarm that goes off to remind me to pray for the Philippines, and so you're always on our hearts, and we miss you all. God bless. Thank you, Pastor Vincent family. As we continue to celebrate our anniversary, we're excited to transition into a joyful segment honoring both our church's growth and the vibrant spirit of our younger generation. Now, let's welcome the Liefeld Church Kids Kainta to the stage. Thank you for that energetic performance from our Liefeld Church Kids Kainta. And thank you all to our performers for sharing your incredible talents. Now, we have a little surprise
Today, as we celebrate our anniversary, it's also a time for us to show our heartfelt appreciation to our pastors. Before we start, may we call on Brent to offer a heartfelt spoken poetry for our pastor. Magandang araw po sa inyong lahat. And to our pastors din po. At ito po yung tula na inihanda ko po sa inyo. Ang pinamagatan po siyang si Pastor. Marahil hindi natin alam kung saan talaga siya nagmula. O ang pagtawag ay saan nagumpisa. Ngunit ang pinakamahalaga ay siya ang nagsimula ng gawaing dakila dito sa lugar na lubos na pinagpala. Madalas nakikita kitang nakangiti, kahit may bagyo o malakas ang ulan, kitang-kita ko sa iyong labi. Kahit ika'y nakangiti, may mga bagay na batid mo na hindi mo maitatanggi. Sa mga tuhod mo at sa kamay, may patak ng luha, doon mo lamang sa Diyos nasasabi. Dahil ayaw mong ipakita sa amin na ang aming pastor ay maraming pighati. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang taglay mong lakas. Lakas na gustong patunayan na ang pag-ibig na wagas ng Diyos na dakila ay di magwawakas. Kaya't bilib talaga ako sa mga turo mo, sa mga saway mo, sa mga totoong mensahe mo, na tila tunay na nagbabago sa mga taong handang sumunod sa inutos ng Diyos na sabihin mo. Si Pastor, wala man siyang mga medalya o mga exam na kailangan niyang ipasa, ngunit ang salita ay higit pa sa mga salita na dalubhasa, dahil ang bawat kanyang binibigkas ay hindi sa sariling pangunawa, ngunit galing sa Diyos at talata ng Biblia. Saan ka man nagmula o nakuha mong diploma, ako pa rin ay masaya dahil may digbigay sa amin ng importansya sa buhay na walang halaga dahil si Kristo ay hindi pa kilala. Lagi kong iniisip, minumuni-muni ang mga bagay na ito. Paano kung hindi kita nakilala? Ano ang buhay ko kaya? Ano ang buhay namin kaya? Oo, si Kristo ang nagbabago, ngunit kung walang porsigido na kami ay itawid sa madilim na paligid na may mga demonyong umaaligid upang kami ay ikulong sa kadilimang walang batid. Kaya't ako sa iyo'y nagpapasalamat dahil kung hindi dahil sa iyo o dahil sa payo mo, malamang ako ngayon ay napahamak. Naalala ko nung ako'y naghihingalo, humihiling ako ng panalangin mo at dahil sa mga dalubhasa na sumuko, dahil sa aking sitwasyon, ako'y wala ng pag-asa. At nang sumuko na sila, ako ay namangha. Dahil lang sinambit mo ang pangalan niya, may kakaibang lakas na akong nadama. At doon, nag-umpisa, ang Diyos ay nakilala. Nang ako ay nawalan, sabi mo, may kapangyarihan sa kanyang pangalan. Nangyayari ang mga kababalaghan na di kayang unawain ni naman. At tunay ako'y pinagpala dahil sa iyong panalangin naganap ang mga himala. Mga pagpapalang hindi sukat inakala, di man karapat-dapat, ngunit aking tinamasa. Salamat, Pastor, ika'y aking nakilala. Di ko alam kung ilang timba ang binubuhos ng luha ng iyong mata. Ako lamang ay makakakilala. Di ko alam kung anumang mga karamdamang ang tiniis, habang ang mga mensahe ng Diyos lamang ang iyong mabasa. Ang hapdi ng paa tuwing ikaw sa aming tahanan ay pumupunta, dala ang Biblia. Walang hinihinging merienda, ngunit ikaw ay masaya. Dahil ikaw ay naniniwalang ako'y makakilala sa Kanya. Salamat, Pastor. Wala akong ibang masabi kundi salamat. Sana'y sapat na nabanggit ko ang pangalan mo sa tuwing ako'y nananalangin, ika'y palakasin. Sa kalooban ng Diyos, panatilihin. Mga katotohanan, kailangang dinggin. Manatili sa bibig ng pastor namin. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor Norman, Pastor Jomel, and Pastor Raymond, and Pastor Sunny. Ito lang po ang aking tula. Salamat po. Thank you, Bren. Now we would like to call our pastors one by one to join us here on the stage. First one, he tirelessly teaches us every Sunday while balancing his job to meet his own needs and the needs of our church. Let's give a big round of applause for Pastor Jomel Costa. Next,
He is someone who only not teaches every Sunday, but also lovingly tends to his family. Your commitment to both your family and our church community is truly inspiring. We have Pastor Raymond Yango. Now, this pastor travels from Cainta to Navotas to share the Word of God. His willingness to serve is greatly appreciated. Let's welcome Pastor Sunny Duanan, our newest pastor. More. Last but not the least, the leader of all Life-filled churches. He manages his time so well, teaching us every Sunday and conducting Bible studies. He also edits our Sunday church services to be posted on YouTube for the benefit of the members who cannot attend on Sundays. His commitment to making our services accessible online is truly commendable. Your leadership and guidance have been a blessing to all of us. Let's give it up for Pastor Norman Dagdag. Okay, now let's show our love and appreciation for these amazing men of God who shepherd us with grace and passion. And now, let's get to know them personally. We have a fun question for you, Pastor Jomel. If you could have any superpower, what would it be and why? Superpower. Ano? Siguro lumipad. Gusto ko lumipad. Papunta sa Australia. Joke lang. Yun lang. Joke lang. Pero yun, lumipad. Thank you, Pastor Jomel. Next, we have a fun question for you as well, Pastor Raymond. If you could instantly become an expert in any hobby, what would it be and why? Siguro yung hobby, mahirap pala ito. Hindi, ang hobby, siguro, kayang tumahimik ng matagal. Hobby? Manahimik. Okay. Kakaiba yung hobby niya. Okay, thank you, Pastor Raymond. Mahirap Now, na. for Pastor Sunny Duanan, if you could have dinner with any famous person, who would it be and why? Famous person? LeBron James. Manahimik. Siguro. Actually, ang famous person for me, siyempre. Sino ba? LeBron. Sige. Magkakabistuhan na ng edad si Michael Jordan. Why? Kasi siya yung GOAT eh. Greatest, ano ba yun? Greatest of all time. Siya yung GOAT talaga. Hindi po eh. Siya. Thank you, Pastor Sonny. Kobe Paras. Last, Pastor Norman. If you could visit any place in the world, where would you go and what would you do there? Michael Jordan. Thailand. Israel. Israel na lang, Israel. Why? Anong gagawin mo sa Israel? Na-amaze kasi ako dun sa Iron Dome pa. Hindi sila tinatamaan ng mga missiles. Kakaiba. Didiscoverin ko kung paano yun. Kakaiba eh. Hindi, tsaka chosen people sila siguro yun yung issue dun. So, maganda kung may opportunity na dun tayo makapunta. Makita natin kung saan nag-ministry si Jesus, ang Panginoon. As we wrap up this special segment honoring our pastors, let's ask each of them one last question. What is one message or piece of advice you would like to share with our congregation today? Okay, so piece of advice. Sa akin, makinig kayo kapag nagpipreach.
At siyempre, ang pinakahalaga namin is, siyempre, inaaral namin ang salita ng Diyos. Sana kayo din. Mag-aral kayo, wag lang kayong maging attendees. Para mas marami pa tayo na maging leaders one day. Diba? Bilang nagdaan din sa maraming pagsubok ngayong buwan, sama-sama tayong laging lumapit sa Panginoon, humugot sa Kanya ng lakas, kaaliwan at pag-asa. Kasi yun lang naman talaga yung makakapitan at maasahan natin. Huwag tayong manghina kapag may problema kasi kayang-kaya ng Panginoon yan. Sa akin naman, no? Ang una ko pong pinapahayag o gusto kong maganap sa church, no? Yung punctuality. Kasi yung pinanggalingan namin church ni Sister Gina, yung punctuality napakahalaga eh. Bakit? Kasi ang ating pupuntahan o ang ating dadaluhan ay ang Panginoon. So dapat, hindi lang tayo ready, dapat maaga pa tayo. Kasi it means na uhaw tayo sa salita ng Diyos. Kaya dapat nandoon tayo agad. Sorry Kaya sa Navotas, 2 p.m. ang aming service, 12 o'clock nandoon na ako. So, bilang model ng bawat sa aming congregation, no, dapat makikita sa'yo bilang pastor ang halimbawa. Di po ba? Kasi kung nagpapatupad ka ng punctuality tapos ikaw naman late, wala rin. So, yun lang, punctuality. Then, the rest, mag-aano na eh. Pag punctual ka, nandoon ka, maaga ka, ibig sabihin, ready ka. Makinig sa salita ng Diyos. Then, the rest, yung blessing, dadaloy at dadaloy sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa akin, siyempre, sa ating lahat. Yan lang po, mga kapatid. Importante po ang salita ng Diyos. Alam nating lahat. Kaya dapat ay hindi natin talaga siya pinababayaan. I would appreciate kung each one of us ay nagde-devotion sa umaga. Yun ang aking mensahe. Napakahalaga po na huwag kang lalabas ng bahay or papalampasin mo yung araw na hindi ka nagkaroon ng personal devotion sa Panginoon. Importante po yun. Kung gusto mo talagang magbago, lumago sa pananampalataya, karir mo na mag-devotion tayo sa Panginoon. Maraming guide, may mga books, okay, personally yung scripture, pwede mo siyang basahin once a day, pwedeng isang chapter, merong Bible reading na schedules, or pwede kayong sumabay sa mga program sa YouTube, napakarami po doon. Sa DCAS, pwede kayong sumabay, or yung ating devotion na ginagawa. Nahirapan kasi, alam ko nahirapan kayo dun sa iba ni Pastor Vince, pero magkakamap kami ng project, parang yung devotion na ginawa ni Pastor Vince, itatagalog natin para mapakinabangan din ng lahat. Pero ang aking suggestion is, keep in mind, huwag kayong lalampas, huwag kayong makakalimot sa araw-araw. Bukod sa prayer, you need to have a personal devotion sa Panginoon. Mahalaga po yun. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, pastors, for your advice to everyone. And I hope everyone will welcome and apply these advices in our spiritual lives. So now we call on Brother Ray as we give a token of appreciation for the dedication and hard work of our pastors. We also call Brother Manny and Brother Jeff. Mga pastor, certificate muna. Basahin ko po. Certificate of Appreciation.
This certificate is proudly presented to Pastor Jomel Costa in recognition of your unwavering faith, dedicated service, and inspiring leadership. Your commitment to our community and guidance in our spiritual journeys have made a profound impact. We are grateful for your kindness, wisdom, and love you share with us all. Presented this 20th of October 2024, held at Lifefield Church, Bulacan, presented by Brother Manny, Brother Jeffrey, and Brother Ray Parol. Thank you, Pastor Joe. Medyo wrong spelling lang yung church, ha? Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Pastor Norman Dagdag. Mga ilang taon na lang, blessed Norman Dagdag na to. Hindi na pastor. Pero ngayon, Pastor Norman Dagdag, in recognition of unwavering faith, dedicated service, and inspiring leadership. Your commitment to our community and guidance in our spiritual journeys have made a profound impact. We are grateful for your kindness, wisdom, and love you share with us all. Presented this 20th of October 2024, held at Lifefield Church, Bulacan. Church elders, Brother Manny, Brother Ray Parol, Brother Jeffrey Escaran. Pastor, love you. Love you, Pastor. Thank you. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Pastor Raymond Diango in recognition of your unwavering faith, dedicated service, and inspiring leadership. Your commitment to our community and guidance in our spiritual journeys have made a profound impact. We are grateful for your kindness, wisdom, and the love you share with us all. Presented this 20th of October 2024, held at Lifefield Church, Bulacan. Church elders, Brother Manny, Brother Ray, Brother Jeffrey Escaran. Thank you, Pastor Raymond. Last but not the least, sila yung sabi ni Pastor Sunny, maaga daw dapat. Talagang maaga sila dito. Gumigising pa na ata si Pastor Jomel, nandito na sila. So, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Pastor Sonny Doanan in recognition of your unwavering faith, dedicated service, and inspiring leadership. Your commitment to our community and guidance in our spiritual journeys have made a profound impact. We are grateful for your kindness, wisdom, and the love you share with us all. Presented this 20th of October 2024, held at Lifefield Church, Bulacan. Church elders, Brother Manny Atoy, Brother Ray Parol, Brother Jeffrey Escaran. Love you, Pastor. Appreciate you. Hello. Hello. Ayun. Maraming salamat po sa mga pastor natin. We truly appreciate yung inyong effort na binibigay po sa amin. Lahat bilang mga manggagawa din. Okay. So, salamat din kay Ina tsaka kay Bless sa inyong pag-host dito sa atin. At
kay Bren, bagamat narinig ko yung salitang sa tuhod, parang may apply ka bulata kay Pastor Norman, yung sakit sa tuhod. Maraming salamat, Bren, sa iyong mensahe. Para po we truly appreciate yung ating mga pastors. Tayo po'y manalangin para sa kanila. May we stand muna and then we lay hands para sa ating mga pastors. Para po, may bless po. Okay. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa sandaling ito. We truly appreciate, O Lord, yung mga effort na ginagawa ng mga pastor namin para sa aming spiritual na buhay. We pray, O Lord, na continuously bless them with good health para magpatuloy sila sa pagpupunta at pagdi-deliver ng service para po sa aming simbahan. We also pray, O Lord, yung as they teach the Word of God, we pray, O Lord, na yung sound doctrine ang maibigay nila sa amin. At patuloy, Panginoon, na bigyan sila ng wisdom na maihatid sa amin, Panginoon, base sa iyong salita, hindi po base sa emosyon, hindi base sa karunungan, kundi base po, Panginoon, sa iyong salita. Sa sandaling ito, marami po kaming dapat ipagpasalamat sa kanila, bagamat hindi po sufisyente yung salita lamang. Dalangin din namin, Panginoon, yung aming suporta rin sa kanila. We pray, O Lord, na help us, O Lord, to support them sa mga pangangailangan din nila bilang simbahan, Panginoon. Lalo na sa pangangailangan, we know we can provide for them, O Lord, pero alam namin, Panginoon, by your grace, by your mercy, sa tulong mo, Panginoon, maaari namin silang tulungan if we have spare, O Lord, sa bawat isa sa kanila. Alam po namin na hindi madali at maraming challenges sa ministry, pero alam po namin, Panginoon, nakasama ka namin sa tuwina. At lahat ng ito'y, Panginoon, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Everybody says, salamat po sa inyo mga pastor, sa mga magigiting na pastor, kundi dahil sa inyo, baka naligaw na rin kami ng landas. Kaya salamat din po pala sa Life Field Bulacan dahil pinahiram nyo yung lugar nyo para may daos ang ating 9th year anniversary. Ngayon po, tumayo po tayo para ipalalangin po natin ating mga pagkain. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito at muli po namin naidaos ang pagsamba at papuri sa inyo. Dalangin po namin, Lord, ang aming kakainin na hinihanda ng mga taong nag-offer nito ay naway maging kalakasan po ng aming katawan, ganoon din po ng aming spiritual. Dalangin po namin ang pagpapala sa kanilang buhay, bigyan po silang malusog ng katawan at patuloy niyo po silang pagpalain at maging daluyan ng pagpapala, Lord. Muli po, Lord, ang lahat ng ito'y tinataas namin sa inyo na may papuri at pasalamat sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Lahat pagsabi ng Amen. Amen. Magtapos po tayo sa isang panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pangunguna sa amin, sa buong gawain, sa ika-9 na anibersaryo ng Life Field Church, at gayon din sa pagpaparangal po sa iyo dahil may mga lingkod po kayong pinadala sa bawat iglesia ng Life Field. Salamat din po, O Diyos, sa bawat isa sa amin, sa Life Field Cainta, Bulacan, Navotas, Cavite, maging sa iba pa na bahagi ng simbahan pong ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa Panginoong Diyos na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Life has its ups and downs to live.
seem impossible to pace, but Christ the Lord himself, he knows the way. This feeling just can't be so strong to praise our God forevermore. No limitations, so you will sing this song. Upon your words, oh Lord, to serve you with our grateful hearts. So come and join, let's celebrate and praise our God. Be blessed in this place, Lifefield Church. Ups and downs to live, needing strength in times of pains. Our hope in perfect harmony, knowing that Christ died for me. Faith can move the mountains, trusting Him in everything. So take our lives and let them be. Field has its ups and downs to give, sharing God's word that will last. Planted and watered by His love, each seed that we sow will rise. Praise God for the harvest. In His fields our work is blessed. So take our lives and let them be. And when the days that rise ahead may seem impossible to pace, but Christ the Lord himself, He knows the way. This feeling just can't be so strong to praise our God forevermore. No limitations, so you will sing this song. Build our lives upon your words, oh Lord, to serve you with our grateful hearts. So come and join, let's celebrate and praise our God. Be blessed in this place, Lifefield Church.